dapat talaga bigyan ka agad, eh hindi naman sila nakikinabang, di ko maintindihan. Akala ko nga, pag angkat ng oil galing sa Russia, diretso nang ibebenta ng gobyerno sa ating mga sektor na nangangailangan. Eh yung pala, dadaan pa sa mga private oil companies, pagkikitaan pa, papatungan pa, may cartelization, may collusion, ano ba talaga? Kaya, ewan ko, hindi ko talaga maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Pinagmamalaki nila, marami silang pera. Bakit yung ayuda, 10,000 people lang ang recipient? Pagkatapos yung binibigyan, ibibigay sa may-ari ng malalaking bus company. Pero yung driver, wala. Yung mga mismong operator ng jeep, wala. Hindi ko talaga maintindihan. Kanino bang listahan yan? Ma'am, so dapat po ba pati po yung oil deregulation law i-repeal na rin po o amyendahan? Well, meron akong final, hindi total deregulation, hindi na pwede 'yon, yung katulad nung sinasabi ni Senate President. Para sa akin kasi, kailangan hinay-hinay sa oil deregulation. Ang akin muna sa unbundling. Kailangan may transparency. Paliwanag naman ng ating mga oil companies, bakit 280% ang increase ng crudo, ng diesel, yung gasolina 200%? Bakit naman nagkaganon? Bakit yung ating mga kapitbahay sa ASEAN 20%, pinakamataas na 30%? Bakit sa atin 100%? Eh, hindi ko maintindihan eh. Kaya siguro kinakailangan at sinulat ko doon, unbundling katulad ng ginagawa sa kuryente, ano, ipaliwanag yung iba't ibang items, bakit nadagdagan ng labis-labis, at tignan natin kung totoo, unbundle our rates. And at the same time, conduct hearings. Kapag magtataas, sasabihin na naman, di ba, next week meron na namang pagtaas ng presyo, karo-rollback lang, itataas na naman. Ano ba ito? Parang nakakahilo na tong tsubibong to. Next week, sabi, tataas na naman. May paliwanag ba? May hearing ba? Nag-audit ba yung DOE? Bakit basta-basta na lang magpapahiwatig ng ganon? Hindi naman pwedeng ganun. So ma'am, naniniwala kayo may cartel sa oil industry? Hindi ko alam. Kailangan alamin at kinakailangan magka-hearing, kailangan may transparency, may accountability. Hindi ko lang ubos maisip bakit tayo ang pinakamahal ang langis sa buong ASEAN, sa buong Asia Pacific. Ma'am, according to Senator Win Gatchalian, para matulungan din yung mga middle class, i-absorb muna ng government yung premium sa SSS at GSIS ng mga empleyado. Well, sinabi ko na yan di ba? Yung SSS, GSIS,